ito pa. Ito pa, pakinggan nun natin. Ito, asar talo sila dito eh. Sa totoo lang, asar talo sila dito. Pakinggan nyo si Attorney Topacio. Attorney, we understand you met with the Apollo Kibuloy this week. Ano po ibang kinalabasan ng meeting niya? And tanong ng lahat ngayon, is he going to face either the Senate or the House of Representatives? We will know that po because to the extent that I can reveal it to the public without compromising a lawyer-client relationship, hindi lang naman po ako actually ang nakipagpulong kay Pastor Apollo Kibuloy. We have a legal team sapagkat marami naman pong matters na hinahandle, and all of the teams reported back to him, yung sa Senate, kami sa House, yung sa mga ibang mga kaso, and we discussed with him the options available to him after thoroughly studying all the statutes and jurisprudence, including ruling case law, and we laid down the options available to him at this moment for him to be able to make an informed decision about all of those matters. Okay. Ano po kaya yung mga options na yon, and ano po kaya yung pinakamalapit na napupuso ang option ni Pastor Kibuloy? Well, I'm not at liberty to discuss that kasi mare-reveal po yung that would be part of lawyer-client work product that we cannot reveal without the express consent of our client. Ang kahapon po, ang sabi niya sa akin, after we have laid down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Okay, you won't exactly say, Attorney, that he is in hiding. You won't say that. So what? Ano naman with hiding? Nagpakita nga sa amin. On hiding? Nagla-live nga sila doon, on hiding. Tapos in-announce pa nila, nandito kami sa Kingdom, Ano ba naman yung kalukuhan na on hiding? Kita mo, script nitong mga media na to para talagang palabasin guilty si Kibuloy. On hiding? Kumakain nga kami, sinabi namin nasa Kingdom kami. Kumakain kami together again. Tapos nagpunta pa sa mountain, nandun pa sa eskwelahan, nandun si Kibuloy. Ano yun? AI? Multo? Pambirang buhay. In hiding? Hindi. Tama ba ako o mali? Anong klaseng pasimpleng pautot yan? On hiding si Kibuloy ba? On hiding si Kibuloy? Miss Spencer, maraming salamat po Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. How should we describe the pastor's state right now? He's not in hiding. He's very calm. He is assuaged by the balm of a clear conscience and his belief in his innocence. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam naman po that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung Kingdom, where the Kingdom of Jesus Christ has administrative offices. Yun lang naman po siya paikot-ikot. Oh, May Spencer, maraming salamat Hindi, totoo lang, di ba, Madam May Spencer? Ano naman, anong state niya? Kaya nga ako natatawa dito Siguradong yung sagot ni Attorney Topacio na Pastor Kibuloy is praying. Sigurado inis na inis yung mga kalaban niya dito, no? Ang galing din mag-troll nito ni Pastor Kibuloy. I know na he's serious naman siya dun sa sinasabi niyang he is praying. Pero siyempre, yun yung mga bagay na ayaw madinig ng mga demonyo Di ba? Yung mga demonyo ayaw marinig yan, nananalangin. Kaya tuloy, kasi alam nyo ba kung asan yung Kingdom? Pag kayo lumipad ng eroplano doon sa Davao, makikita mo yung Kingdom katabi ng airport. Paano ka magtatago
kung doon kami nag-dinner, nandun yung eskwelahan na inikot sa kanila. Amelia, salamat po. Andun sa tabi ng airport. So kung gusto nyo ipahuli, pupunta lang yung NBI, police, sa tabi ng airport, katabi. May Spencer, grabe ka naman. Yung mga ganyan talaga nagbibigay ng gana sa atin di ba? Oh, kalma. Baby, kalma. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Yan si maraming salamat. Paabot na lang po ng manong kay Tata Dig sa birthday. Uy, birthday niya. Oh, birthday niya. Inimbitahan niya kami sa birthday niya. Kaya lang, pagpasensyaan nyo na, pupunta po ako ng Japan ng weekend. Ng Holy Week. Kaya hindi ako makakapunta. Alam mo naman, it's a date pag Japan. Ang laki ng ari-arian ni PQ. Tama ka. Di ba? Ay, nako, grabe ho. Nakakatawa. Nakakatawa itong mga nangyayari sa ating bayan. No? Talaga nga namang wala akong kwenta yung mga paratang na usaan. Napaka-obvious naman Napaka-obvious naman na talagang ano lang ho ito? Pressure, ika nga. Tapos sasabihin nila, bakit daw ito lagi ang topic natin? Gago pala kayo, tigilan nyo kaya. Hindi ito magiging topic natin. Sige na nga, ibahin naman natin yung topic natin. So tingnan na po natin order ng Senado. Kasunod yan ng hindi niya pagsipot sa mga pagdinig kaugnay sa umunoy. Pang-abuso niya sa ilang miyembro ng kanyang religious group. Gate ng kampo ni Kibuloy, wala nang... GMA, pakipalitan nyo naman ako. Ito na naman tayo, SMNI. Pakibigyan naman ng GMA ng wala na bang ibang video? Kasi parang kawawa dito talaga si Pastor Kibuloy Hindi ko type yung paulit-ulit nilang pinapakita. Hindi, tsaka nasasawa na ako, matagal pa tong balita kay Pastor Kibuloy. Matagal pa ito. Alam nyo kung bakit masasabi kong matagal ito? Yung mga vlogger dati, nasa gigilid, na hindi na bumibenta, patay na yung channel. Ngayon, binabanatan si Pastor Kibuloy kasi mataas ang engagement ni Pastor Kibuloy. Pag binanatan si Pastor Kibuloy, tumataas yung kanilang views. So tingnan nyo, kayo magpatunay. Tingnan nyo yung channel nila, ang nanonood, 100, 200. Tapos na, 3 weeks ago, nanood lang, 100, 200, ganun lang kakonti. Pero pag binanatan ng Duterte, tsaka Kibuloy, taas. Kaya talagang babanatan yan. So sana, pagpalitan nyo na yung video kasi magtatagal pa yung balitang Kibuloy. Oo. Sinausawan ng mga Kaya nga sabi ko, ang galing ni Pastor Kibuloy. Binuhay ang mga patay. Mga patay na channel, binuhay na ni Pastor Kibuloy. Di ba? Tingnan nyo, pag hindi Kibuloy topic nila, wala na. Di ba? Palitan nyo, kaya magtatagal pa kasi yan. Kasi nakakasawa din naman Gusto nyo, yung picture namin, isama nyo na ako, GMA. Di ba? Ang tawag natin dito, be resourceful. Gawa naman kayo ng paraan para magkaroon kayo ng ibang video. Kasi paulit-ulit kada papakita. Basta sabihin nyo si Kibuloy, yan ang yan, di ba? I think you can do better than that. Ang alam ko, ang media o ang artist, sabihin na lang natin, in general, yan ay creative. GMA, be creative naman. Huwag paulit-ulit yan yung video. O yan, nagalit tuloy si Evelyn Salazar. Maraming salamat po. Shout out to DDS Vloggers. God bless. Ayan, maraming salamat. shout out sa... Pag DDS ka, hindi ka nakasubscribe sa Banateros, hindi pwede yan, subscribe po kayo kay Coach Olis. At syempre, sabi niya, shout out to DDS Vloggers. At sa iba pang DDS Vloggers, lack of innovation, sabi ni Bright Naria. Kaya nga, pambihira naman itong mga ito. Be creative naman, pambihira. Ang dami niyong staff Bigyan niyo ako ng ganyang karaming staff. Pag hindi gumanda yung channel ko, mag-isa lang ako
One-man team ako eh. Dalawa, tatlo. Oo. May editor. Pero konti yun. Oo. Jay Gabara, lumang video na yan. Kaya nga paulit-ulit sila parang tanga lang. Ang daming video naglalabasan eh. Diba? Paulit-ulit eh. O sige, diretso tayo. Sa isayang pagdalo ng pastor sa mga pagdinig Evelyn Salazar, maraming salamat muli ha. dahil tila hinatulan na umano siyang guilty sa krimen. Hihintayin daw ng kampo ang magiging tugon ng Senado bago gumawa ng susunod na hakbang. Yan, di ko tuloy narinig ha. Ang sabi niya dito, kaya hindi raw siya dadalo sa pagdinig, ay nahusgahan na siya. Alam niyo po yung sinabi na yan, yan ang sagot ni Pastor Kibuloy dito sa Senate. Bakit hindi siya dadalo? Kasi di umano ay parang siya nahusgahan na. Alam mo yung sinabi ni Pastor Kibuloy? 1-2 linggo na nating binablog. Sinasabi natin, nahusgahan na siya. Hindi po sa nagmamagaling tayo, pero kasi napanood na natin yan. Nangyari yan kay Bantag, nangyari yan kay Tebes. Ngayon ganyan ulit. Paano kasi sipot sa isang investigasyon na hinusgahan ka na ikaw ay may kasalanan, guilty na para sa kanila. Hindi nila nauunawaan na ang accused is considered innocent until proven guilty. Bakit pa magkaka-investigasyon kung guilty ka na? Abay, ano yung moro-moro? O, di ba? Very obvious. Hindi po sa magaling tayo kaya alam natin kung ano isasagot ni Pastor Kibuloy. It's just that it's very, very, very obvious. At hindi ko maintindihan, bakit hindi maintindihan ni Ontiveros ang isang very obvious? Tanga ba siya o nagtatanga-tangahan? Kayo sumagot. Yun lang naman yun eh. Obvious na obvious ang dahilan eh. Di ba? O sige, tuloy tayo. Si Senador Riza Ontiveros, hihilingin na raw kay Senate President Juan Miguel Zubiri na aprubahan ng warrant of arrest laban kay Kibuloy. Type ko yung t-shirt niyo. Oh? SMNI, bakit naman? Hindi, joke lang. Samantala, sa kaso naman ng umano'y paglabag sa prangkisa ng SMNI, epektibo na simula sa Lunes ang contempt order ng Kamara laban kay Kibuloy na lintik na yan. No? Senado, hinahabol si Kibuloy. Kamara, hinahabol si Kibuloy. Tapos sasabihin, hindi pinagtutulungan. Sinasabi, hindi pinag-iinitan. Ano ba na, wala na bang gagawin ang legislative body natin kung hindi Kibuloy? Wala na ba kayo? Pareha sila oh. Ngayon, ang atake, tatanggalan ng prangkisa naman ang SMNI. Dahil hindi rin daw nagsisipot si Pastor Kibuloy. Oo, hindi na nga siya may-ari dyan eh. Oh. Ang Senado naman, si Kibuloy talaga target. Anong nangyayari, Marcos, sa gobyerno natin? Hindi, kasi kahit sabihin ni Marcos na hindi niya kasalanan to, hindi ba pwedeng magawan doon ng paraan yan? Kahit naman siguro may tinatawag tayong separation of powers. Pero naisipin mo, pareha sila ang laman ng balita ngayon. Ang pinag-aatupag nila. Kibuloy? Na-imagine nyo ba yan? Never did I imagine na magbabalita tayo sa administrasyong ito na mangyayari na ang senador at Congress Kibuloy ang hinahabol. Abay, grabe. Grabe ang crush ninyo. Crush na crush ninyo si Crush na crush ninyo si Kibuloy. Ontiveros, crush mo ba si Kibuloy? Nagtatanong lang. Oo, kasi nagtaka ako kasi meron siyang hamon sa iyo eh. Oo. Kahit daw anong topic, kayo. Magdebate kayo. Pero nasa live ko yan hindi ako nagpe-fake news. Na-live ko yan. Kaharap ko mismo si Pastor Kibuloy. Sabi pa nga niya gusto mo ang topic natin pakikiapid. May problema sa pakikiapid? Hindi ko alam Nagulat lang ako. Bakit sa dami ng hamon pakikiapid ang gagawing topic? Kaya sabi ko, crush mo ba Ontiveros si Kibuloy? Nagtatanong lang
Baka crush mo eh. Wala na ako magagawa. Ganyan talaga ang crush. Yung crush na hindi napansin. Mahirap talaga makamove on. Ha? Siyempre, alam naman natin yan. Ha? O, di ba? Hindi ko po naman kayo pinagbibintangan, Senator. Ha? Nagtatanong lang. Tuloy. Hindi rin sumipot sa pag-iimbestigan nila sa issue. Paso na raw kasi ang 3 araw na palugit ng hiniling ni Attorney Ferdinand Topacio para makausap ang pastor. Sabi naman ni Topacio, nakikipag-ugnayan na siya sa komite ng Kamara. Kaugnay ng pangakong iuulat ang resulta ng pakikipag-usap niya sa pastor. Ay, Mark! Politika na ulit binabanatan mo, ha? Ito si Mark, di ba si Mark yung nasa likod? Medyo hawig kayo ni Attorney Topacio. Ay, di ba si Mark yan? Ha? Ay, andito ba si Jay? Di ba Jay, kasamahan nyo ito sa ano? Sa pagbalita ng Tito Vic Joey? Oy, improve ka na, Mark, ha? Ha? Binabalita mo na, ha? Oy, binabalita mo na si Attorney Topacio, ha? Mark, kailan tayo magkakape ulit? Hindi, kaibigan natin yan si Mark. Mabait yan. Isa po yan sa nakasama kong vlogger na totoong tao, hindi harap likod. Walang kaplastikan yan. Yun nga lang, nag-iba siya ng kampo. O, ano yung kampo niya? Tito Vic and Joey. Ay, nagwo-work na siya sa TV5. O, anong work niya sa TV5? Nag-iba na yan, tapos bumabalik ng politika, tapos balita ko, Marcos na daw eh. Wala namang masama doon. Ha? Basta ako, babanatan ko si Mark, hindi ko pe-personalin. Regarding lang doon sa kung yung stand niya. Pwede naman niya rin ako banatan doon sa stand ko, di ba? Pero maayos kami niya ni Mark. Ha? Kaibigan yan. Kaibigan tunay yan. Mabait yan. Bakit ka lang napariwara, Brad? Napariwara ka naman, Mark. Pwede mo naman buhayin yung channel mo eh. Sa tamang pamamaraan. Ano nangyari sa'yo? Anong trabaho nito sa ano? Sa News 5? Cameraman? Improve ba? iPhone na ata yung nasa cellphone mo, ha? iPhone na ba? Ano? Tingnan, silipin ko nga. Uy, parang ano? iPhone nga. iPhone 18 Pro Max fully paid. Uy, grabe. Malupit, malupit. Baka mamaya may kondo ka na rin, ha? Same tayo, may kaibigan din ako na pariwarag, Jay Guevara. Hindi! Jay Guevara, hindi na pariwara yun. Talagang pariwara yun. Dati nang pariwara yun eh. Kung saan malakas ang views, nandoon yung kaibigan mo. Ito naman si Mark, hindi naman ganyan yan. Marunong nga gumawa ng content yan eh. Yun, hindi. Yung kaibigan mo, hindi, Jay. Ano yun? Basta kung saan ang uso, nandoon yun. Hindi ko na nga maintindihan. Ano ba yun? Marcos? Duterte? Ang gulo-gulo. Tapos sinuportahan si Bantag. Tapos ngayon, ang gulo nun. Sino? DDS daw yun dati, di ba? Ewan ko sa kanya, ang gulo niya. Basta kung saan ang malakas ang views, yun siya. Alam mo na naman yun eh. O, obvious naman yun. Ay, nako. Oh, asa na tayo? Na kay Mark. Mark, ano sagot mo kay Ontiveros? Pambira, oh. Ang gulo-gulo nitong ano natin. Parang sayang ang bayad ng taxes natin, ano? Wala silang inatubag kung hindi si Arlene May Galvez. Oy, maraming salamat po. Maraming salamat po, Arlene May Galvez. Thank you po sa inyong kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito. Ayan, sunod-sunod tuloy. Thank you, Arlene May Galvez at Mel B. Senate, Congress, pagtuunan ng issue at problema ng bansa. Maraming salamat, Mel B. Puro kayo Pastor Kibuloy. Nakatuon, solusyon ng problema ng bansa ang kailangan. Kaya nga eh. Palagay ko, ma-appeal talaga to si Ha? Medyo mistiso po si Kibuloy eh. Kaya siguro crush nila. Isipin mo, nangyari na ba yan sa balat ng Pilipinas? Naalin? Senate at Kamara, iisa ang puntirya? Iisang tao? Grabe, no? Ganyang ka-powerful si Pastor Kibuloy. Pero ako
JJ, tinan mo to ha. Sabi niya, kung di ko lang alam, baka siya basta ako, masaya ako doon, DDS ako, happy ako dito. Ayan, ayan. Thank you, J. Guevara ha. Walang iwanan ha, kahit lumakas ang views sa kabila ha. Oo, malakas kasi views doon eh, kaya nagsilipat yung mga yan. But anyway, eto tayo ha, ito. Panawagan ko sa inyo. Huwag na po natin gamitin yung patay para tumaas yung views natin. Okay? Parang awa nyo ng mga vloggers. Itaas naman natin yung antas ng vlogging. Kasi alam mo, binubuksan pa nila. Marami akong nakikita, binubuksan pa yung meron atang sagutan si Kibuloy at saka si Brother Eli. I think that is so below the belt. That is no class at all. Patay na po yung tao. Ha? Huwag niyong buhayin yung channel ninyo dahil sa isang patay na tao. Respeto naman, mga vloggers. Di ba? Huwag naman puro kababuyan yung inyong ginagawa. Ha? Respeto, mga brad. Ako, hindi ko po kareliyon si Pastor Kibuloy, hindi ko po kareliyon si Brother Eli, pero I respect their religion. Respect lang po. Ha? Kasi ang problema sa inyo, patay pa ang bumubuhay ng channel ninyo. Pambihira kayo. Buhay pa kayo eh. Hindi kayo ang gumawa ng paraan. Ginagamit nyo pa ang patay para mabuhay ang channel ninyo. That is so low. Magkaroon naman kayo ng pride sa channel nyo, lalo na't marami kayong subscribers. Magkaroon kayo ng pride, gamitin nyo naman to oh. Magkaroon naman kayo ng class. Ha? Huwag kayong parang... Kasi alam mo, may mga ganyang vloggers parang patay gutom eh. Magkaroon kayo ng class, Brad. Huwag parang patay gutom. Pati patay, gagamitin ninyo. Maawa naman kayo dun sa tao. Respeto naman dun sa pamilya. Respeto naman dun sa simbahan nila. Huwag nyo na silang ganyanin. Kaya tama sila, kaya mali, wala akong issue ron. Ang importante, wag niyong gamitin yung patay.